Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Animal Kingdom. Let's go halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa mga unggoy ng simyan ay nagtitipon sa kanilang ninuno na puno, upang salubungin ang kapanganakan ng dalawang anak na lalaki sa hari ng apes. Si Haring Simyon ay namumuno sa 12-dosenang mga unggoy sa isang matandang puno sa isang lugar sa disyerto ng Savannah. Ipinaalam ng matapat na tagapayo ng hari na si Vladimir na may problema. Tila ang reyna ay nagsilang ng dalawang anak na lalaki sa halip na isa. Ang unang prinsipe ng unggoy ay napakaliit at mahina, ngunit ang pangalawang unggoy ay malakas at malusog na hitsura. Dahil ang maliit na unggoy ang unang lumabas na siya ang direktang tagapagmana ng trono, dumating ang bruhang unggoy at pinayuhan ng hari na alisin ang maliit na unggoy dahil siya ay isang masamang tanda. Sinabi niya na siya ay likas na pagkakamali at hindi siya tatanggapin ng mga unggoy bilang kanilang prinsipe. Ibinigay ng hari ang sanggol kay Vladimir upang patayin ang anak niya. Habang natutulog ang reyna, hinahanap ng reyna ang kanyang mga sanggol pagkagising niya at ipinangako ng hari na aalagaan niya sila at siya ay namatay pagkatapos nito. Ipinakilala ni Haring Simyon ang prinsipe ng korona na si Vania, ang malakas at malusog na unggoy sa kaharian. Dinala ni Vladimir ang mahinang unggoy sa isang bangin upang ihagis ito sa bibig ng lobo. Ang bata ay kumapit sa mga kamay ni Vladimir dahilan upang magkaroon siya ng pagbabago ng puso ng ilang sandali. Gayunpaman ang katapatan ni Vladimir ay nakasalalay sa hari kaya itinapon niya ang unggoy at lumayo, samantala ang mahinang unggoy ay hindi direktang nahulog sa bibig ng lobo dahil nakasabit sa puno ng ubas. Ang lobo ay tuluyang naputol ang baging ng ubas at kinagat ang isang kamay ng unggoy. Bago pa mapinsala ng lobo ang sanggol ay iniligtas ito ng isang proboscis monkey. Ang sanggol na unggoy ay hindi makalakad na tulad ng unggoy dahil ang kanang braso nito ay napinsala na ng kagat ng lobo. Ang mahinang unggoy ay isa na ngayong nasa hustong gulang na unggoy na nagngangalang Edward. Nakasakay pa rin siya sa likod ni Ian dahil ang isang braso ay hindi na gumagana at ang braso ay nananatili sa kanyang saplot. Sila ay mabuting magkaibigan na nagkakasundo at nagbabantay sa isa't isa at umalis sila ng malayo sa iba pang mga unggoy. May problema sa pagsasalita si Ian kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Nakahanap si Edward ng isang daga at napagtanto na kinain ng daga ang kanyang pagkain. Sinimulan niya itong habulin ngunit hindi niya ito mahuli ng isang braso. Natuklasan niya ang katas ng puno at plano niyang gamitin ito bilang bitag para sa daga, ngunit may tunog ng sungay na nakakagambala sa kanya. Ang sungay ay nagpahayag ng simula ng Coco Ball, isang sport na gusto nina Ian at Edward. Si Ian ay nag-aatubili na pumunta dahil ang dalawa ay madalas na nakakaranas ng diskriminasyon laban sa iba pang mga unggoy. Kinumbinsi siya ni Edward na pumunta sila sa isang sangay para manood ng mga laro. Ang mga unggoy na nakasabit sa mga baging ay inihagis ang bola sa paligid na naglalayo ng goal shot sa bibig ng isang bungo. Ang bola ay isang bunga ng nyog. Si Vania ang unang nakapuntos at pinalakpakan ng karamihan. Nagsisimula ang isa pang laban ngunit naantala ito, nang sinubukan ni Ian na saluhin ang bola ngunit nauwi sa pagkahulog nila mula sa kanilang mga baging. Tumalbog ang bola at nahulog sa isang butas. Inalibutan si Ian para bugbugin siya. Ngunit mabilis na nag-isip si Edward, gumamit siya ng katas ng puno para mailabas ang bola. Ang odd primates ay nagtipon sa paligid ni Edward na nagtatanong kung paano niya ginawa ang magic, ngunit si Vania ay nagpakita at kinuha ang bola mula kay Edward. Sinubukan ni Vania na ihagis ang bola ngunit ang kamay niya ay dumikit dito dahil sa katas ng puno. Ang iba pang mga primate ay sinusubukang alisin siya ngunit maging ang mga kamay nila ay dumikit din. Natapos ang kaguluhan nang lumipad ang bola sa kanilang mga kamay at napunta sa ulo ni Haring Simyon. Sinubukan ni Vladimir na tanggalin ito ngunit nasama ang buhok ng hari sa pagtanggal nito. Napansin ng bruha si Edward at tinanong si Vladimir kung itinapon niya ang bata tulad ng itinanong, at kinumpirma ni Vladimir na itinapon niya ang bata. Binantaan siya nito at pinaalis siya upang makahanap ng solusyon. Si Edward at Ian ay nasa kanilang pugad na nagtatalo tungkol sa mga puting bundok na laging pinapangarap ni Ian. Si Sergey at Marcel ay nagpakita sa utos ng hari. Sinabi nila kay Edward na siya ay ipinatawag ng hari. Sa presensya ng hari si Edward ay inakusahan ng pagsasanay ng mahika. Ipinaliwanag muli ni Edward na ito ay hindi magic ngunit ilang mga trick na natuklasan niya, at nagpapatuloy upang ipakita ang ilan sa mga trick na iyon sa hari.
Gumagawa siya ng korona mula sa mga dahon at gumagawa ng salamin sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa isang dahon. Nakikita ng hari ang kanyang refleksyon sa unang pagkakataon at namangha siya sa mga tampok ng kanyang mukha. Si Edward ay gumawa ng isang indayog para sa hari at patuloy na nakikipag-usap sa kanya, bigla silang inatake ng isang kayeg ng mga insekto, na ipinatawag ng mangkukulam. Si Haring Simeon ay itinapon mula sa indayog, at si Edward ay inakusahan ng tangkang pagpatay ng mangkukulam. Inutusan ni Vania na itapon siya sa bangin at walang magawa si Ian, ngunit panoorin si Haring Simeon na umakyat at hiniling na malaman kung sino ang nagtapon kay Edward sa bangin. Sinabi ni Vania na sinubukan niyang patayin siya ngunit inakusahan ni Haring Simeon si Vania na pumatay ng isa pang simyan. Nagising si Edward nang madiskubreng itinapon siya sa puno. Si Ian ay nakasabit sa isang baging ngunit napakataas nito para maabot ni Edward. Iniwan niya si Ian at naglibot sa disyerto. Nakakita siya ng dalawang higanteng ostrich at sinubukan niyang kunin ang isang bangkus ng mga ubas na nakalawit sa bibig ng isang ostrich. Sa proseso ay natututo siyang tumayo sa dalawang paa tulad nila. Isang grupo ng mga lobo ang lumitaw at ang tatlo ay kailangang tumakbo. Si Edward ay unang tumakbo ng paatras ngunit napansin niya ang paraan ng pagtakbo ng mga ostrich. Nagsimula siyang tumakbo pasulong at masaya na siya ay makakakilos ng mabilis at ang kanyang isang braso ay hindi na magiging hadlang sa kanya. Nakita siya ng ibang mga unggoy na tumatakbo at pinasaya siya. Tumakbo ang tatlo sa isang field na puno ng mga rhino at nilagpasan ito hanggang sa makita ng mga rhino ang mga lobo na paparating at nagsimulang tumakbo. Ngayon si Edward ay tumatakbo mula sa mga rhino at sa mga lobo. Narating ni Edward ang dulo ng landas at ang mga rhino ay nagsimulang gamulong na parang armadillos. Nang makitang si Edward ay malapit ng durugan ng mga rhino na iyon, si Haring Simeon ay tumalon at sinubukan siyang iligtas. Nilabanan niya ang ilan sa kanilang ngunit tumalon sa harap ni Edward nang makita niyang malapit na siyang madurog. Nawala ang kaguluhan at malubhang nasugatan si Haring Simeon mula sa labanan. Lumapit si Vania sa kanila na may dalang baging para tulungang makabangon si Simeon. Sinabi ni Haring Simeon kay Edward na siya ang kanyang ama bago siya mamatay. Kinuha ni Vania ang katawan ni Simeon at sinabihan si Edward na huwag ituturing ang kanilang sarili na mga kapatid. Si Vania ay kinuronahang hari at pinaalis niya si Vladimir dahil sa hindi pagtupad sa kanyang tungkulin na paalisan si Edward. Kinuha ni Sergey ang trabaho ni Vladimir at dumating ang oras para pumili si Vania ng nobya. Sa halip na kumuha ng asawa, si Vania ay gumawa ng isang deklarasyon na ang lahat ng mga unggoy ay nasa kanyang pagtatapon at siya ay may ganap na utos sa kanilang lahat. Isang bagyo ang nagsimula at si Vladimir ay tinanggihan ng lahat ng mga unggoy. Ang bagyo ay naging marahas at isang buhawi ang lumitaw. Natuklasan ni Edward si Lucy sa buhawi at umibig sa kanya. Hinabol niya ito at naging magkaibigan sila. Tinuruan siya ni Edward na tumayo sa dalawang paa at natuklasan nila ang apoy mula sa isang bulkan. Nasa sabik na kinuha ni Edward ang isang piraso ng apoy pabalik sa mga unggoy at pinag-usapan ito. Hindi nila siya tinanggap at binato sa utos ni Vania. Nabigo si Edward na umalis kasama si Lucy. Hinabol niya ang isang lobo mula sa taguan nito na may apoy at tumira sa yungib kasama si Lucy. Ang ibang mga unggoy ay pinapanood sina Lucy at Edward na natutong manghuli ng prutas na pumatay ng mga kuneho at iba pang maliliit na hayop. Natutunan din ni Edward na kontrolin ang lobo. Iniiwan ng mga unggoy si Vania at ang puno ng ninuno kapag hindi na nila matiis ang gutom. Ipinatawag ng mangkukulam ang espiritu ng puno upang takutin ang mga unggoy ngunit isang batang unggoy, nagpasya si Diego na sundan ng tunog at natuklasan nila na walang espiritu ng puno ito ay ang lahat ng mangkukulam. Sinubukan niyang alisin siya ngunit siya ay naligtas at isiniwalat ang katotohanan. Ang mga unggoy ay umalis sa puno at nagtungo sa kuweba nina Edward at Lucy. Si Gisela isang babaeng unggoy na noon pa man ay nagmamahal kay Vania ay nagpas siyang manatili. Hindi tinatanggap ni Lucy ang mga unggoy pagkatapos ng ginawa nila sa kanya at kay Edward. Kinausap ng mga unggoy si Edward at pinamamagitan siya para sa kanila nangako silang kakain at aalis lang kaya pinapasok sila ni Lucy. Patuloy silang nanunood ng ilang buwan habang ang mga unggoy ay nagtatayo ng kanilang sarili ng isang bagong nayon. Si Lucy at Edward ay kasal at naghihintay ng isang anak na lalaki. Samantala ang mangkukulam ay nagpaplano ng paghihiganti sa mga unggoy para sa pag-abandona sa puno ng ninuno.
Nagpapahinga si Lucy sa bahay habang tinutulungan ni Edward ang natitirang bahagi ng nayon sa gawaing pagtatayo at ang lahat ng mga unggoy ay nagtatrabaho na ngayon sa dalawang paa tulad ni Edward. Maaari na silang manghuli para sa kanilang sariling pagkain at si Diego ay maaaring gumuhit ng makatutuhanang mga imahe. Isang pagtatalo ang lumitaw sa pagitan ni Sergey at ng mga bagong primate na naghahanap ng masisilungan. Sinabi ni Sergey na walang masisilungan at pinalayas sila. Sinubukan ni Edward na patahimikin sila ngunit habang ginagawa niya iyon ay isang balang ang sumalakay sa nayon at sinisira ang lahat ng kanilang ginagawa. Si Sergey at ang mga unggoy ay kumbinsido na ang mangkukulam ang may pananagutan sa gulo kaya hinabol nila siya. Sinabi ni Lucy kay Edward na iligtas si Vanya bago makarating ang mga mandurumog sa puno. Tinatawagan ni Edward si Vanya ngunit hindi ito sumasagot. Dumating ang mga mandurumog sa puno at lumabas si Vanya mula sa pagtatago. Nangako ang mga unggoy na pakakawalan siya kung ibibigay niya sa kanila ang puno ngunit ipinangako niyang hahayaan silang mabuhay kung aalis sila ng mag-isa. Sinubukan ni Gisela na ipagtanggol ang hari ngunit inutusan ni Sergey ang mga unggoy na talunin si Vanya. Lumaban si Vanya ngunit natalo siya, napatigil din si Edward sa pakikialam. Inutusan ni Sergey ang mga unggoy na putulin ang puno at sunugin ito at iniligtas ni Edward si Gisela bago sumabog ang puno. Gayunpaman siya ay nakulong sa ilalim ng nasusunog na sanga. Tawag niya kay Vanya na sumuko at tumulong kay Edward. Tumakas ang dalawa bago pumutok ang mga puno pagkatapos ang mangkukulam ay nananatili sa puno at namatay kasama nito. Pagdating nila ay napuno ng usok ang buong lugar. Ang puno ay lubos na nasunog at wala nang natitira para sa mga unggoy. Tinapos ni Vanya at Edward ang kanilang mga pagkakaiba at inihayag ang kanilang relasyon sa mga unggoy. Sinabi niya sa kanila na may pag-asa para sa kanila at nagsasalita tungkol sa mundo sa kabila ng mga puting bundok. Sinusundan ng mga unggoy ang mga ibon sa mga puting bundok at natuklasan nila ang isang mundo na puno ng berdeng puno ng tubig at malalaking bundok. Tuwang-tuwa ang mga unggoy at nakitang muli ni Edward si Ian. Pinapanood ni Lucy ang magkakaibigang sumasayaw at ngumiti. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.